Yan. Magandang umaga po mga kapatid. How are you today? Ano pong pakiramdam ninyo ngayong umaga? Lalo na po yung mga na dumating ng maaga. Masaya po ba? Yes. Sa devotion natin, ano? Are we excited? Are we blessed? Yes. Parang ilan lang yung na-bless, ha? Parang napipilitan. Alam niyo mga kapatid, ang mga Kristiyano, laging excited yan pagka tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Tama. Kasi yun po yung pinakamagandang ginagawa natin sa ating mga buhay. Yun tayo po ay naglilingkod para sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya bago po tayo mag-start, ay request ko lang na, again, focus tayo sa Panginoon, tapos yung mga distraction, pakitabi lang muna, yung mga cellphone, paki-off, kasi nandito tayo para hindi mag-cellphone, ano? Nandito tayo para makinig sa salita ng Panginoon. Kung tayo ay magsi-cellphone, hindi natin maiintindihan yung sinasabi ng Lord. Minsan nga, kahit na nakatutok na tayo, hindi pa natin maiintindihan. Kasi kahit na nakatutok ka, pero yung utak mo, lumilipad kung saan-saan. Tama po ba? Kaya dapat, habang tayo ay nandito sa church, namnamin natin yung lasa ng putahe. Alam niyo po, yung ating pagsasalu-saluhan na Word of God, parang putahe yan. Sino ba dito mahilig sa lechon? Di ba? Alam niyo po doon sa amin, sa probinsya, tuwing piyesta doon, pag nagpipiesta, lahat ng bahay doon may lechon. Kasi yun po ang hilig ng mga tao. No? Minsan meron tayong mga putahe na gustong-gusto nating kainin. Pagka kinakain natin, talagang ninanamnam natin yung sarap. Wow, ang sarap talaga nito. Kahit ilang beses kong kainin to, hindi ako magsasawa. Ganon, di ba? Ganon tayo minsan sa pagkain eh. Dapat sa Panginoon, ngayong umaga, alam natin na hahainan tayo ng Lord. Hindi ba masarap magluto ang Panginoon? Masarap magluto ang Lord. Kaya ngayong umaga, namnamin natin ulit yung sarap ng pagkain na iahain sa atin ng Lord. Kasi ang mahalaga doon mga kapatid, yung pagkain na yan, hindi lamang yan masarap. Yan po ay nagbibigay sa ating ng nourishment, sa ating mga spiritual life. Yan po yung nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng inspirasyon, yan yung nagbibigay ng, nagmo-motivate sa atin para tayo ay patuloy na maglingkod. Amen? Amen po ba? Amen. Okay. Speaking of motivation, kasi ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ano po ba yung mga bagay, pag sinabi po nating motivation, ano po ba sa Tagalog yung motivation? Ito po yung parang yung nag-uudyok, nagaganyak, yung malalim na Tagalog yung binanggit ni Ma'am Pe. Yung nagtutulak, tama, di ba? Nagpupursige. Yung para bang nagbubulong sa'yo na, sige, gawin mo yan. Yung para bang yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan para magawa mo yung isang bagay. Amen? Meron po ba tayong ganon? Naalala niyo po ba yung patalastas ng kape? Hindi naman tayo nagpo-promote ng kape dito, di ba? Pagka nagkakape, kanino ka bumabangon? Di ba? Di ba? Ganon, ano? Ang tanong sa atin mga Kristiyano, kanino tayo? Kanino tayo bumabangon? Paano tayo namomotivate? Ano yung nagmomotivate sa atin para patuloy tayong maglingkod at gawin yung isang bagay na ipinapagawa sa atin ng Lord? Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, yung motivation, sabi nga, sa meaning ng motivation, it is a motive plus action. Motive plus action. Ibig sabihin yan, it is the desire or willingness of someone to do something. Kasi maganda po na sa ating mga Kristiyano, meron tayong ganun. Meron tayong motivation para hindi po tayo tinatamad, nangihina, nanlulupaypay, para makapaglingkod tayo sa Lord. Amen po ba? Kasi pag wala kang motivation, pansinin niyo po, pagka yung bumangon ka sa umaga, pansinin niyo, pagka gigising tayo ng umaga, tapos parang nangihina tayo, parang ang sama ng pakiramdam natin dahil puyat na puyat tayo ng gabi, di ba? Walang motivation no? Parang hirap na hirap kang gumising, hirap na hirap kang tumayo, parang hirap na hirap kang maligo, pati pagkain, parang tinatamad ka pa.
Parang yung mata mo, tinatamad ka rin idilat. Kasi minsan, walang nagmo-motivate sa atin para gawin yung isang bagay. Kaya minsan, yun ang nagiging dahilan para tinatamad ka. Hindi mo magawa. Lalo na po sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, napakahalaga nito. Napakahalaga sa ating mga mananampalataya na merong nag-uudyok sa'yo, nagtutulak sa'yo para maglingkod sa Lord. Amen? Naranasan nyo na po ba na tayo ay naboboard? Tama? Naranasan nyo na ba na parang tayo ay tinatamad? Amen? Parang lahat kayo masisipag ah. Masipag ba kayo lahat? Hindi po. Nakakaranas tayo ng ganun. Nakakaranas tayo na parang ayaw nating umati ng gawain. Nakakaranas tayo na parang ayaw nating pumunta ng simbahan. Tama? Ayaw nating umati ng linggo. Why? Bakit? Bakit kaya? Nakakaranas tayo ng tamad na tamad tayo. Ayaw nating magbasa ng Biblia. Ayaw nating mag-devotion. Ayaw nating manalangin. Bakit kaya? Because lack of motivation. Kasi walang nagtutulak sa'yo eh. Walang nagtutulak eh. Kasi kung meron, pag meron, gagawin mo talaga. Tingnan nyo, sabi nga, di ba? It is the desire or willingness. Yung desire, willingness, nandun. To do someone to do something. Para gawin mo yung isang bagay eh. Di ba ang ganda? Na kapag ka ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, masaya ka. Alam niyo po, naalala ko yung mga anak ko, kasi yung mga anak ko, mga tatrabaho na eh. Tapos, tuwing nag-uusap kami about work, sabi nila sa akin, pabayaan mo lang kami. Kasi gusto namin yung work na yung masaya kami. Masaya kami sa work na ginagawa namin. Kahit konti lang ang sahod, kahit mababa lang ang sahod, basta ang importante, masaya kami doon sa pinagtatrabahoan namin. Kasi yun yung nagmo-motivate sa kanila. Kasi malaki nga ang sahod mo, maganda nga ang trabaho mo, pero parang hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Alin ba ang maganda doon? Diba? Kaya marami mga tao, marami na maalis. Kasi hindi sila masaya eh. Pero kung masaya ka sa ginagawa mo, okay ka, maganda yung aura mo, maganda yung motivation mo, di ba? Nagagawa mo ng maayos na maganda yung mga trabaho natin. Tama po ba? Tama? Kaya kung gusto nating magawa at matapos natin yung mga trabaho natin para sa Panginoon, gawin natin with motivation. Kailangan lang natin maintindihan, mga kapatid, na tayo mga Kristiyano, unang-una dapat nating intindihin, meron tayo mga certain responsibility na ibinigay sa Lord. Amen? Tama? Hello, guys. Mga kapatid, naintindihan nyo ba na ang pagiging Kristiyano, there is a certain responsibilities na ibinigay sa iyo ng Lord. Kaya pag naintindihan mo na meron kang responsibilities, meron kang dapat gagawin, meron kang dapat itatrabahuin. Meron kang dapat pagsisikapan na ma-accomplish. Magawa ng maayos. Yun muna ang intindihin natin. Tingnan nyo po, sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Tingnan nyo po Because we understand, naintindihan ba natin? Because we understand our fearful responsibility. Hello guys? Naintindihan nyo ba ang Kristiyano mayroong fearful responsibility? Yes. Kaya kung naiintindihan mo na meron kang fearful responsibility, anong gagawin mo? You work for your responsibility. Tatrabahuin mo yan. Ngayon, pag hindi mo naiintindihan na meron kang responsibility, ay kaya, ikaw, para ka lang Kristiyanong palamya-lamya. Kasi, you don't take for granted, tinitake for granted lang yung responsibility mo. Kaya dapat maintindihan mo na meron kang responsibility, hindi lamang yung sabihin mo, ay Kristiyano na ako, kasi tinanggap ko na si Lord. Okay na ako, tama na ako. No. Mali pong pananaw. Yan mga kapatid. Ang pagiging Kristiyano, merong fearful responsibility to the Lord. Sabi diyan, we work hard to pursue the others. Yun yung responsibility natin. We work hard. Nagpapakahirap tayo. Nagsasakripisyo tayo para mag-share ng word to pursue the others. Tama po ba? Hello. Tingnan nyo, hindi tayo makasagot kasi parang hindi natin ginagawa.
Our responsibility is what? We work hard to what? To persuade others. Yun yung responsibility natin. Dapat yan ang una nating maintindihan. Tanong ko po, yung responsibility ba yan? Madali, mahirap? Mahirap. Kaya ang tanong, mayroon ba dapat mag-motivate sa'yo para magawa mo yan? Amen. Totoo yan. Kasi hindi madali yan. Hindi mahirap ang pagiging Kristiyano. Kahit yung mabuhay ka lang sa mundong ito, hindi mahirap. Actually, yung ating pong devotion kanina, ang ganda, di ba? Lahat tayo haharap sa mga trials na yan. Walang exempted yan. Kaya mahirap talaga. Kaya nga sabi ng John, in this world we have what? Tribulation. Meron tayong trials, merong sorrow in this world. Pero ano maganda? Ano sabi doon sa John, chapter 16, verse 33? Ano sabi? But take heart. Why? Because I have, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Oh. Huwag kayo mag-alala. No problem yan sa Panginoon. Sa iyo, sa akin, maaaring maging problema natin yan. Pero sa Lord, there's no problem sa Panginoon. Kayang-kaya ng Lord yan. Kaya sabi niya, God knows we are sincere. And I hope you know this. Dapat sincero tayo. Seryoso. Ang pagiging Kristiyano ba? Kailangan ba seryoso? Amen. Minsan nga, marami tayong mga bagay na pinagkakaseryosohan eh. Seryoso tayo sa ganito. Seryoso tayo sa ganyan. Meron nagmumotivate sa atin para maging seryoso. Halimbawa, nung nanliligaw ka, di ba seryoso ka? Abay, pagka nanliligaw ka, kapalan na ng mukha eh. Kapalan na ng mukha, makapanligaw lang eh. Bakit ka namomotivate? Bakit seryoso ka? Bakit mo ginagawa yun? Di ba? Sabi sa'yo ng babae, kapal naman ng mukha mo, nililigawan mo ako, pangit mo eh. Pero nanliligaw ka pa rin. Pakapalan. Kasi nga, sincere ka. Seryoso ka sa isang babae. Seryoso ka na mapasagot siya. Kaya sabi ng Panginoon, God knows we are sincere. Dapat sincere tayo. Alam ng Lord na sincero tayo sa paglilingkod. Kasi pag walang sinseridad, wala. And I hope you know this too. Dapat alam din natin yan. Kaya mahalaga po sa atin na meron tayong motivation. Our motivation should be a desire to obey and to honor God. Yun yung desire natin na sumunod at ma-please natin ang Panginoon. Sabi diyan, ang motivation po ng Kristiyano tsaka yung mga hindi Kristiyano magkaiba po. Tama? Magkaiba yan. Kung Kristiyano ka, iba ang motivation mo kaysa hindi mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang motivation ng mga hindi Kristiyano is motivation in this world. Tama? Tayo ang motivation natin, motivation from heaven. Yung mga bagay na hindi nakikita, yun nagmo-motivate sa atin. Tama po ba? Kasi kaya tayo namomotivate dahil ang ating pananaw is eternal. Yung sa kanila kasi yung mga nakikita lang yan, pasamantala lang yun eh. Sa tao, sa unbelievers, ang motivation nila, yung mga nakikita. Yung sin, material things. Sa atin, unseen eh. Yun ang nagmo-motivate sa atin kasi iba tayo. Tama po ba? Iba ang ating ginagawa. Iba ang pinapahalagahan natin. Iba ang nagmo-motivate sa atin. Iba ang pananaw natin. Iba ang gusto natin sa gusto ng mga hindi mananampalataya. Ganun tayo. Kaya dapat, ang motivation and inspiration natin, it comes from God. Na yung sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, that things that not are seen, yun po yung mga eternal, yung mga not seen. Yung sin naman, ito po yung mga temporal, from things of the world. Hindi tayo ganun. Kaya hindi tayo basta-basta nadadala ng mga material things. Amen? Amen? Tingnan nyo yung mga damit natin, hindi magaganda, hindi bago. Ha? Di ba? Kasi, bakit bago at magaganda damit natin? Because God provides for us. Hindi tayo mas pinapahalagahan natin yung mga bagay na yan. Mas pinapahalagahan natin ang patungkol sa Lord.
Pero dahil mahal tayo ng Lord, dahil mabuti ang Lord, dahil nakikita natin yung ating faithfulness, binibigay niya sa atin mga bago. Tama? Binibigyan niya tayo ng magandang bahay. Binibigyan niya tayo ng pagkakakitaan. Binibigyan niya tayo ng malulusog na katawan. Binibigyan na tayo ng maayos na pamilya. Regalo sa atin ni Lord yan because we are faithful to God. Kasi yun ang nagmo-motivate sa atin, di ba? Sabi niyan, si Jesus, He set an example for our motivation in this life. Tingnan niyo po, sabi po ng John chapter 4, verse 34. Then Jesus explained, tingnan niyo, paano namomotivate si God? Paano siya namomotivate? My nourishment, tingnan niyo my nourishment, my motivation, my strength comes from what? From doing the will of God, who sent me, and from finishing His work. Example ni Lord yan. Para kanino yan? Example ni Jesus yan. Para kanino po yan? Para sa atin yan. Dapat ang kasiyahan mo, ang kalakasan mo, ang kaligayahan mo, ang nagmo-motivate sa'yo, yung doing the will of God. Amen? Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, doing the will of God. Yan ang magmo-motivate sa'yo. Yan ang magpapalakas sa'yo. Yan ang magno-nourish sa'yo. Tama po ba ako? Pag ginagawa po ba ninyo yung gusto ng Panginoon, natutuwa ba kayo? Na-excite ba kayo? Gusto nyo ba yon? Yung ginagawa yung will of God? By doing the will of God and who sent me and finishing His work. Yan yung trabaho natin, mga kapatid. Ang trabaho natin is doing the will of God who sent us. Sinong nag-send sa atin? Si God. To finish the work. Ibig sabihin, meron tayong trabahong tatapusin. Hello guys. Habang ikaw ay nabubuhay, habang ikaw ay humihinga, habang ikaw ay kumikilos, meron kang trabahong nakatalaga sa iyo na ipinapagawa ng Panginoon na dapat mong tapusin. Amen? Matatapos lang yung trabahong yan pag ikaw ay pagpantay na ang mga paa mo. Expired ka na, sabi ni Pastor. Pero hanggat hindi tayo na-expired, meron tayong finishing work na dapat tapusin. Hello? Purpose responsibility na dapat natin tapusin. Tanong, gusto ba ninyong matapos? Gusto ba nating magawa ng maayos? Gusto nyo bang masabihan ni Lord, well done, you finished the work perfectly. Buang, sarap no, pakinggan Come, my faithful servant. You finish the work. Alam niyo kung paano natin matatapos yan? By means of motivation. Kaya nga si Paul, ano sabi ni Paul? Sa Philippians? Oo. Yun ang nagmo-motivate kay Paul Sabi ni Paul, for me, to live is Christ. And to die is gain. Sana ganun din ang pananaw natin. Paano na-overcome ni Paul ang mga lahat ng mga trials, mga pagsubok? Paano niya na-overcome? Because of this. Sabi niya, natutunan ko na ang lahat ng bagay. Natutunan ko ng gumapang sa ilalim. Natutunan ko ng masaktan. Natutunan ko ng mawalan. Natutunan ko ng magkaroon. Natutunan ko ng muntik mamatay. Natutunan ko ng kagatin ng kung ano-ano. Natutunan ko ng lumangoy sa dagat. Pero sabi niya, I've done all of this because for me, to live is Christ and to die is gain. Ano nagmamotivate kay Paul? Si Jesus. Di ba? Sana tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ang motivation natin, walang iba, kundi si God. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi, as a believers, tingnan niyo po, sabi ng Philippians chapter 4, verse 7, our motivation as believers, sabi lang, then you will experience God's peace. Isa yan sa nagmo-motivate sa atin. God's peace. Alam niyo po, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ. Tingnan niyo po. Pag meron kang peace of mind, sino nakaramdam dito ng peace of mind?
Hello? Dapat lahat tayo meron nun kasi Kristiyano tayo. Amen? Hello guys, sabihin mo nga sa katabi mo, peace of mind. Peace of mind. Dapat meron tayong lahat nun. Kasi mga Kristiyano tayo. Baka, hello guys, baka naman wala ka nun, ha? Libre yan, hindi yan binibili. Hindi binabayaran yan, wala kang mabibiling ganyan kahit siya nga pumunta. Sino dito nakabili na ng peace of mind? Bibili din ako. Walang nabibiling ganyan. Nakukuha yan, kanino? Saan? Kay Jesus, kay Lord. At ang mga Kristiyano lang ang meron yan. Amen? Yes. Then you will have experience God's peace. Tingnan nyo ha? God's peace, ibig sabihin galing sa Diyos. Hindi galing sa man, hindi galing sa tao. That exceeds everything that we cannot understand. Pag meron ka niyan, mga kapatid, mauunawaan mo na meron kang responsibility. Maintindihan mo, meron kang trabaho na dapat gagawin. Maintindihan mo na ang pagiging Kristiyano involved with sacrifice. Na may kasamang pagsubok, mga trials, na dapat nating ma-overcome. Maintindihan mo yan eh. Kasi sabi niya na exceed anything we can understand. Kasi minsan hindi natin naiintindihan. Nagtatanong tayo sa Lord, Lord, di ba mahal mo ako? Yes, mahal tayo ni Lord. Lord, bakit dumaranas ako ng ganito? Kung mahal mo ako, dapat hindi po ako daranas ng ganito. Tama? Lord, kung mahal mo ang mga tao, dapat hindi mo hayaan yung mga batang walang muwang mamamatay. Bakit namamatay? Why? Hindi natin maintindihan. Pero kung meron kang peace, you can understand why. You want to understand why? Gusto nyo bang maintindihan? Kung bakit? Gusto nyo? Magkaroon lang tayo ng peace of mind. His peace will guard your hearts and our minds. Tama? Yan yung nagmumotivate sa atin. Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 2, ano pa yung nagmumotivate sa atin? Romans chapter 5 verse 2. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 2, paki-plus nga po. Because of our faith, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pagmamahal sa Diyos, sa ating pagkilala sa Panginoon, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Alam niyo kung bakit nandiyan kayo sa kinaupuan niyo? Alam niyo kung bakit kayo humihinga? Alam niyo kung bakit kayo malulusog? Alam niyo kung bakit kayo pinibless ni Lord? Alam niyo kung bakit tayo nagiging Kristiyano? Tanong ko po, deserve ba natin yan? Deserve? Deserve natin yan? Because of our faith, Christ hath brought us into this place of undeserved privilege. Tingnan nyo ha? Hindi natin deserve yan, makakasalanan tayong lahat eh. Kung tutusin, kung i-rate tayo ng Lord, wala. Undeserved natin yan. Pero tingnan nyo, nilagay kayo ng Lord dyan. Nilagay tayo ng Lord dyan sa isang lugar na hindi natin deserve. We are not deserving. Sino dito makapagsabi na you are deserving for all of the glory of God? Sige nga. Sino makapagsabi dito na wala kang kasalanan ginawa? Sino makapagsabi dito na mabuti ako sa buong buhay ko? Wala. Kung mayroon makapagsabi, sige, taas ang kamay, luluhod ako sa iyo. Wala. We are all undeserved. Kaya lang tayo naging deserve. Why? Bakit tayo nagkaroon ng deserving? Undeserved privilege where we now stand and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory dahil sa habag, sa glory at sa grasya ng Lord. Kaya nandyan tayo sa undeserved place na kinatatayuan natin. Tama? Dapat yan ang nagmumotivate sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa, yung buhay natin walang kapag-asa. Hindi ba tayo mamomotivate sa ganung sitwasyon, sa ganung bagay? Tama. Hindi natin deserve ang lahat ng yan. Pero dahil sa pagmamahal ng Lord, mahal ka ng Panginoon, He give you all the privilege, all the favor that you can never even imagine. Kaya niyang ibigay ang lahat sa iyo na hindi mo kayang maarok ng iyong kaisipan. Naniniwala kayo doon? That God can bless us everything? He can give us everything? Kung talagang mahal natin si Lord, tingnan niyo po, sabi po ng
1 John chapter 5, verse 13. I have written this to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know you have what? You may know you have what? Ayaw nyo yan? Ba't parang ayaw nyo mabanggit? You have eternal life. Yan yung nagmomotivate sa ating mga Krisyano. Alam nyo po, sa Book of Corinthians, meron pong sinulat si Paul sa mga taga-Korinto na naging motivation ng mga Kristiyano noong araw. Meron po siyang sinulat sa Book of Corinthians, chapter 5, verse 9 hanggang 21. Meron pong sinulat si Paul na sinulat niya yon para ang lahat ng Kristiyano sa Korinto noong araw ay mamotivate sila sa paglilingkod sa Lord. Para magawa nila ng maayos yung kanilang mga trabaho bilang mga mananampalataya. Tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter 5 verse 9 hanggang 10. Paki-plus nga po. Tingnan niyo So whether we are here in this body or away from this body, our goal is to please Him. Anong goal natin? Kahit tayo wala sa katawang ito, kung nandito man tayo, kahit tayo patay na o buhay pa, ang trabaho natin ay ano? Sino yung Him? Si God. Our goal is to please Him, for we must all stand. Tingnan nyo ito yung sinulat ni Paul para ma-motivate yung mga Kristiyano nung araw. For we must all stand before Christ. Hello? Naniniwala kayo dyan? To be judged. Tingnan nyo We are all stand before Christ. Haharap tayo sa harapan ng Panginoon. To be judged. Sabi diyan, we will each receive whatever we deserve. Tanong ko po, ano bang deserve natin? Anong deserve natin? We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earth. On your earthly body. Kung anong ginawa mo, nung ikaw ay nabubuhay, either you do good or either you do bad, you will be facing God to be judged. Hello? Alam niyo po, ang Panginoon meron pong itinalaga sa atin special work. Meron po siyang inisign sa atin mga trabaho. Meron po siyang pinapagawa sa ating trabaho. Ngayon, pag-aharap ka sa Panginoon, tinanong ka, nagawa mo ba yung trabahong pinagawa ko sa iyo? Anong sasabihin natin? Hello? Bro Arnold, di ba alam mo may trabaho ko pinagawa sa iyo? Ginawa mo. Anong sasabihin mo? Opo, Panginoon. Pwede ka ba magsinungaling sa Lord? Pwede mo bang itago sa Lord? Hindi. Sabi niya, haharap ka sa Kanya Tatanungin ka niya anong ginawa mo? Brother Lito, anong ginawa mo? Painom-inom ka lang hanggang sa mamatay ka. Yan ba ang pinapagawa ko sa'yo? Di ba? Haharap tayong lahat sa Panginoon, tandaan nyo yan. Dapat yan nga magmomotivate sa atin. Ngayon, pag tinanong ka ni Lord, anong ginawa mo? Lord, ginawa ko pa lahat ng gusto nyo. Nag-share, nanghikayat ako ng kaluluwa, faithful po ako sa inyo. Ginawa ko po lahat, Lord. Sinunod ko po ang kalooban nyo, Panginoon. Uy, anong sasabihin ng Lord? Sabi ng Lord, magagalit ba siyang Lord? Hindi Siyempre, i-reward ka ni Lord. Siyempre, bibigyan ka niya ng reward. Kasi sabi niya, harap ka sa akin, i-judge kita. Iririgalo ko sa iyo ang ginawa mo na mali. Kung gumawa ka ng mali, ririgaluhan kita. Kung gumawa ka ng tama, i-judge kita. Di ba maliwanag ang sabi ng Biblia? Na He will judge you whatever you do in your earthly body. Kung gumawa ka ng maganda, natural, maganda yung ibibigay sa iyo ng Lord. Pero kung gumawa ka ng mali at hindi ka sumunod sa Panginoon, naku po, He knows what is best and what will bring us greatest fulfillment.
Doing His will bring us more fulfillment than anything else we could ever imagine. Pag ginawa po natin yung kalooban ng Panginoon, that's the time na napupulfill ang Diyos sa atin. Matutuwa siya. Kaya pagdating ng araw, haharap ka sa taas noo kang harap sa Lord. Amen. Hindi ka matatakot mamatay, kaya si Paul hindi takot mamatay eh. Kasi alam niya, pag humarap siya sa Panginoon, taas noo siya. Sabi nga ni Paul eh, hindi ko nga inakong ginawa ko na lahat eh. Hindi ko inakong ginawa ko na lahat, pero alam niyo, ginawa na ni Paul ang lahat. Pero para kay Paul, para kay Paul, naisip niya, parang hindi pa sapat yung para sa Panginoon. Tanong ko, tayo ba, may ginagawa na ba tayo sa Lord? Hello? Umabot na ba sa pamantayan ng Lord yung ginagawa natin para sa Kanya? Yung oras lang hindi natin mailaan para sa Panginoon. Ang oras ng devotion, 9:00. Anong oras tayo darating? Tapos sasabihin natin, kaya nating gawin yung gusto ng Lord. Naku po. Sa simpleng bagay, kung hindi natin kayang gawin, manalangin tayo sa Panginoon. Na maging sincere tayo sa paglilingkod. Kasi hindi basta-basta ang paglilingkod sa Lord. Hindi tayo aabot sa pamantayan ng Lord. Kaya sabi ng Lord, dapat ma-motivate tayo. Na dapat we know that someday the judgment will set upon us. Diba? Yung binasa natin. Yan yung isang bagay na sinulat ni Paul para ma-motivate. Sana ma-motivate din tayo dyan. Maliban na lang kung hindi ka naniniwalang hindi ka haharap sa Diyos. Sino dito ang naniniwala pag namatay ka, hindi ka haharap sa Diyos para i-judge? Naniniwala tayo doon kasi nakasulat sa Biblia yun eh. Kaya kung anong ginawa mo, ano yung pinag-iisip mo ng masama sa kapwa mo, ano yung pinagmamarites mo sa kapwa mo, i-judge ka ni Lord dyan. Ano yung iniisip mo ng masama, ano yung mga disobedience mo na ginawa para sa church, hindi ka umaatin ng mga gawain. Actually, mga kapatid, yung pag-atin ng gawain, yung pagpunta ng church, yung paggawa ng ministry, hindi po yan batayan, hindi po yan sapat para tayo maligtas. Tingnan nyo hindi pa sapat yan. Pero hindi ko sinabing hindi yan ang tama. Yan ang mga ginagawa natin, side dishes yan. Pero hindi pa po yan sapat. Naalala nyo po yung mayaman na binata? Sabi niya, paano po ako makakapaglingkod sa inyo? Paano po ako mapupunta sa langit? Panginoon, paano po ako makakasunod sa inyo? Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng ganyan, gato. Ginawa ko na po lahat. Tingnan nyo hindi sapat eh. Kasi alam nyo kung anong sapat? Ang sapat ay sumunod sa gusto ng Panginoon. Love God and love others. Yun ang sapat. Kaya yung ginagawa natin ito, nako. Pero hindi ko sinabing huwag natin gawin to. Kasama po yan sa tungkulin at gawain natin. Pero kung dyan lang tayo magbabatay, hindi po. Kaya nga, tingnan nyo po, ito nga simpleng pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi pa natin magawa. Minsan hindi natin maayos. Paano na po yung mas malaking bagay na pinapagawa ng Lord? Amen? Kaya dapat meron tayong motivation sa buhay natin. Naisipin natin, yes, someday, somehow, I will face God. Hello? Haharap tayo sa Lord. Tatanungin ka ng Lord, do you do your job well? Nagawa mo ba ng maayos ang trabaho mo? Lord, hindi ko alam, may trabaho ka palang binigay sa akin. Wah, ayos Tinanggap mo pagiging Kristiyano, hindi mo alam, may trabaho ka? Meron ka responsibility? Abay, mali. Ano pa? Tingnan nyo. 2 Corinthians chapter 5, verse 11. Sabi diyan, because we understand our purpose responsibility to the Lord. We work hard to pursue others. God knows we are sincere and I hope you know this too. Yan yung binasa natin kanina. Alam niyo po ba ibig sabihin ng purpose responsibility? Kaya tayo gumagawa ng responsibilidad natin dahil natatakot tayo na hindi natin magawa yan. Bakit? Kasi ang Lord merong terror, merong
parusa ang Lord pag hindi natin nagawa yung responsibility na yan. Yun yung lake of fire. Hello? Si Paul hindi siya nananakot. Hindi niya sinasabing matakot kayo, mapupunta. Pero yun talaga eh. Meron bang lake of fire? Revelation chapter 20. Meron? Meron. Alam niyo mga kapatid, isa sa motivation ko, kaya pagkagabi nananalangin ako, pinagpe-pray ko kayong lahat, pati mga unang pamilya ko. Nasabi ko, Lord, huwag niyo pong hayaan na mapunta kami sa impyerno. Lagi kong pinagpe-pray yan, number 1 ko sa prayer ko yan eh. Kasi isipin niyo, ikaw nasa langit ka, yung kapatid mo, yung nanay mo, nasa impyerno. Hindi ka ba malulungkot nun? Hindi ka nalulungkot nun? Ang masama nun, ikaw nasa impyerno. Yun. Tapos, hindi, alam niyo po ba, sabi ko nga sa inyo, pag nasa impyerno ka, hindi yung sakit na sinusunog yung katawan mo, ang paghihirapan mo doon. Alam niyo ba, yung regret, na hindi ka nakinig kay pastor, hindi ka nakinig sa mga nag-share sa'yo, oy, mapupunta ka sa impyerno, magbago ka na. Pagsisisihan mo yun, pagdating sa impyerno. Tama po ba ako? Pagsisisihan mo yun, yun ang masakit. Hindi ako nakinig. Naalala niyo po ba yung mayaman, tsaka si Lazaro? Nagsisi siya eh. Sabi niya, maawa ka sa pamilya ko, pabalikin mo si Lazaro. Sabihan mo yung mga kapatid ko na magbago na sila, baka mapunta rin sila dito sa kinalalagyan ko. Hello guys. Dapat yun nagmo-motivate sa atin. Na merong fearful responsibility at merong terror na darating sa atin pag namatay tayo. Pag hindi natin ginawa yung responsibilidad natin. Hindi natin gawin na sabi ng Lord, maghayo kayo, mag-share kayo. Manguha kayo ng kaluluwa, balik sa Panginoon. Yan ang trabaho natin eh. Hello? Trabaho natin yan. Huwag mo sabihin na hindi ako marunong yan, pastor. Aba. Tingnan niyo po yung mga disciple. Sino lang ang may aral doon? Karamihan doon, mga fisherman, farmer, walang mga pinag-aralan yon. Bakit sila ginamit ng Lord? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Gagamitin niya yung gagamitin niya yung walang kaalaman para ipahiya ang mga marurunong. Yun ang gagamitin niya. Kaya wala tayong reason, wala tayong dahilan. Sabi natin, Lord, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya mag-share, Panginoon. Alam niyo kung anong dahilan? Tamad tayo. Ayaw natin. Wala tayong sincere. Hindi tayo sinceridad. Wala tayong heart of sacrifice. Wala tayong ganun. Sometimes. Ganun lang mga tao eh. Kasi ang tao selfish. Madalas ang iniisip sarili lang. Para sa kapakinabangan ko lang. Para sa akin lang. Wala akong pakialam sa iyo. Kanya-kanya tayong buhay. Di ba tinuro sa atin ng Lord? Bahala ka, buhay mo yan. Kanya-kanya tayo. Mamatay ka, maimpyerno ka, problema mo yan. Hindi ganun tinuro ng Lord. Sabi ng Lord, the first commandment is love your God with all. And the second is what? Love your neighbor. Sino ba yung neighbor? Sino ba yung kapitbahay? Sino ba yung ibang tao? Yan yung kapwa. Yung kapwa. Gusto mo rin maging kapwa para ikaw lang tinutulungan. Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon. We have a fearful responsibility. Merong terror. The terror of the Lord is true. Totoo. Pag nagalit ang Lord, may parusa sa lahat ng ginagawa natin. Yun ang sinulat ni Paul sa mga taga-Korinto para ma-motivate sila. Sana tayo ma-motivate din. Na meron talagang langit at merong impyerno. Sino gusto sa langit? Amen. Sino gusto sa impyerno? Wala. Ayaw nyo sa punta sa impyerno, gusto nyo sa langit. Pagtrabahuan natin. Hindi basta-basta nakakarating sa langit. Sabi nila, naku po, si Brado lagi may dalang Bible, baka sumobra ka na sa langit. Sumobra ka sa langit, bumagsak, impyerno.
Di ba? Ano pa? Tingnan nyo. 2 Corinthians chapter 5, verse 12, 14. Ito, mahalaga. We are commending ourselves to you again. Sabi ni Paul, no, we are giving you a reason to be proud to us. Hindi kami nagmamalaki sa inyo. So you can answer those who brag about having a spectacular ministry rather than having a sincere heart. If it seems we are crazy, tingnan nyo ha, kung kami man, kala nyo ay nababaliw, nasisiraan ng bait, nawawala ng bait, it is to bring glory to God. And if we are in our right mind, it is for your benefit, sabi ni Paul. Either way, Christ's love controls us. Tingnan nyo ha, dahil sa pagmamahal ng Lord, since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died for our old life. Anong isa pang sinulat ni Paul para ma-motivate ang mga taga-Korinto? Yung pagmamahal ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, life without love is what? Useless, nothing. Ang buhay natin ng walang pagmamahal, naku po, walang kakwinta-kwintang buhay yan. Hindi ba tayo namomotivate sa pagmamahal ng Panginoon? Mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Lord, tingnan nyo the love of Christ, there is no force in the universe greater than the love of Christ. Amen? Wala pong greater sa universe na ito na mas higit pa sa pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, His love for us should motivate us to live for Him. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tingnan niyo po, tanungin ko po kayo, bakit binigyan tayo ng importansya ng Lord? Bakit kailangan niya pang mamatay sa krus para lang maligtas ka at maligtas ako? Bakit? Hindi niyo na-realize yun? Hindi ba yun ang magmumotivate sa atin para maglingkod ng totoo sa Panginoon? Kilala natin si Job. Who among you know Job? Amen. Alam natin kung anong sinapit ni Job, tama? Alam natin anong dinanas ni Job. Alam niyo ba sabi ni Job? Sabi ni Job, Panginoon, kahit patayin mo ako, mahal pa rin kita. Ganon si Job eh. Lord, patayin mo man ako. Buhay ko to. Buhay mo, binigay mo sa akin to eh. Kahit patayin mo ako, mahal pa rin kita, Lord. I will trust you. Yung nagmomotivate kay Job para hindi bumitaw, yung pagmamahal ng Lord sa kanya. Ni-restore lahat ng Panginoon. Pinaganda pa, inayos pa, binago pa ang buhay niya. Isipin niyo mga kapatid, tayo po, sa harapan ng Lord, basahan lang tayo, basahan. Tandaan niyo yan. Wala tayong kwenta sa harap ng Lord. Di ba nga, sabi ko nga, ang Lord, pag walang tao, Diyos pa rin yun. Pero ikaw, pag wala kang Diyos, ano kayang itsura ng buhay mo? Sige, magpakasaya ka sa mundong ito. Magpakasasa ka. Huwag mong isipin ng Diyos, bahala ka sa buhay mo, sige. Darating ang araw, aanihin mo yan. Darating ang panahon, dahil sa iyong disobedience, dahil sa iyong hindi pagsunod, aanihin mo yan. Kasi ang batas, mga kapatid, tandaan nyo, ang batas, pag gumawa ka ng mali, may katapat na kaparusahan. Tama? Tama? Saan galing yung batas na yan? Galing yan sa Biblia. Galing sa Diyos yan. Pag tayo gumawa ng mali, mga Kristiyano, pag hindi sumunod, may katapat yan. Pag hindi natin ginawa yung mga trabaho natin, yung mga responsibilidad natin, sabi ng Biblia, may katapat yan. May kaparusahan yan.
Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Lord, tingnan niyo po, hindi niya inisip yung sarili niya. Inisip niya ikaw at ako. Sana isa yan sa mag-motivate sa atin. Sabi ni Paul, Christ loves controls us. Kung mahal natin ang Diyos, amen? Hello guys, mahal niyo ang Lord? Ipakita niyo. Ipakita natin na mahal natin ang Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, mahal kita. Okay na. Walang ganun. Ipakita natin. Kasi nga sabi, di ba, kung ikaw ay may pananampalataya, samahan mo ng gawa. Kasi kung ang pananampalataya mo ay walang kasamang gawa, walang silbi. Patay yun, patay. Walang silbi. Ang patay, walang silbi. Ang faith mo na walang gawa, patayan, patay. Natawag mo lang na faith, pero patayan, walang silbi. Another, 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Ano pa yung sinulat ni Paul? Sabi niya, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and who was raised from them. So we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. Tingnan nyo, how differently we know Him now. Oh, next verse. Verse 17. This means that anyone, kabisado natin itong verse na to eh. This means that anyone who belongs to Christ has become what? A new person. The old life is gone, a new life has begun. Ito, tingnan nyo ha. And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us the task, this task. Ano task natin? This task of reconciling people to Him. Next verse. For God was in Christ, reconciling the world to Him, no longer counting people's sin against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Ano yan? So we are Christ what? We are Christ ambassador. God is making His appeal to us. Tingnan nyo ha? We speak for Christ when we plead, come back to God. Alam nyo mga kapatid, napakaganda ng motivation na yan. Kasi tingnan nyo, binigyan kayo ng privilege. Binigyan tayo ng privilege, ng karapatan, na tayo po ay hindi na inalala ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Tinawag niya pa tayong kaibigan, at higit sa lahat, ginawa niya pa tayong ambasador. Sipin nyo yun. Hindi ba kayo mamumutivate? Ano ba yung ambasador? Ano ibig sabihin yan? Spokesperson. Ibig sabihin yan, ikaw yung representative ni Lord. Hindi ba kayo natutuwa doon? Mas mahigit pa yan sa supervisor, sa manager, sa presidente, sa vice president. Mas higit pa yan. Kasi sa supervisor, sa manager, meron ka pa ring boss. Ang boss mo dyan, tao. Kung presidente ka man, ang pinaglilingkuran mo, tao pa rin. Pero kung ikaw ay ginawang ambassador ni Christ, ang pinaglilingkuran mo si Jesus, si God. Tama? Kaya napakagandang motivation yan eh. Biro mo, nilimot niya na yung kasalanan. Tinawag ka pa niyang kaibigan. Pinremyuhan niya ka pa. Ginawa ka pa niyang spokesperson. Aba, ang bilis ng promotion mo ah. Tinanggap mo lang si Lord, ang dami mo lang kaagad promotion. Kasi ganun si Lord. Hindi ba tayo namomotivate niyan, mga kapatid? We, ambassador for Christ. It is the privilege to us to become a representative of God. Dapat natin maisip, mga kapatid, na meron tayong pagkakataon o privilege na matuwa ang Panginoon sa atin. Di ba? Yung opportunity po, mga kapatid, hindi basta-basta yan nakukuha. Tingnan nyo po,
Pansinin niyo itong church natin, ilan lang tayo dito Kasi yung iba, hindi pa nila nakukuha yung opportunity, nasa atin pa lang. Ang gusto ng Lord, yung opportunity na binigay niya sa iyo, ma-share mo rin sa iba. Amen? And next, ito po, the last, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For God made Christ, who never sinned, to be the offering of our sin, so that we could be made right with God through Christ. Oh, hindi pa ba kayo mamomotivate niyan? Tingnan nyo si God, si Jesus, walang kasalanan yun. Inopen niya yung sarili niya para yung kasalanan mo mawala. Para tayo ay maging karapat-dapat makarating sa Lord, sa Diyos. Hindi pa ba tayo mamomotivate niyang bagay na yan? Sana mamotivate po tayo yan. Yan yung mga sinulat ni Paul na mamotivate yung mga taga-Korinto. Yan yung ginawa ni Paul Alam niyo po mga kapatid, para tayo bilang mga Kristiyano, in order to us to stay motivated, kailangan po lagi po tayong nakakonect sa Panginoon. Hello? Hello? Lagi tayong nakakonect kay God. Bago po tayo magtapos, isipin po natin to. To stay motivated in our work, being a Christian, we should connect to God as the source of our strength and provision. Kaya tayo mga kapatid, walang motivation kasi hindi tayo connected kay Lord. Hello? Wala tayong connection sa Panginoon. Kulang tayo sa connection sa Lord. Kaya lagi kang tinatamad. Lagi kang nanlalambot, parang walang lakas, parang hindi kumain, parang hindi nagba-vitamins. Kasi hindi ka connected to God madalas. Ang connection mo kay God tuwing Sunday lang. Sige nga po, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung cellphone mo, gamitin mo, tapos Sunday mo lang i-charge. Aabot ba ng Sunday yon? Hello? Ilang araw lang ang cellphone para malobat. Naku po, oras nga lang Lobat na yon, ikukunik mo na ulit. Tayo, kaya tayo laging lobat, kasi Sunday lang tayo nakikikinig kay Lord. Pagdating mo ng Sunday sa church, gapang na gapang ka na, halos hindi ka na makalakad. Hirap ka na, kasi lobat ka na Pagdating ng Sunday, nakunik ka na naman, medyo na-refresh ka, pero konti lang, kasi Sunday lang Pagdating ng Monday, lobat ka na. Martes, lobat ka na. Miyerkules, dead ka na. Hindi ka na makakarating ng Sunday. Stay connected to God. Kasi sabi ng Biblia sa John, chapter 15, verse 5, pagka tayo ay laging nakakonect sa Lord, we can do everything. Tama? Tama po? Remember who you are and the work you have been given. Para tayo maging stay motivated, isipin mo kung sino ka. At isipin mo yung trabaho na binigay sa'yo. Sino ka ba? Ano bang purpose mo sa mundong ito? Yun lagi isipin natin. Bakit ba ako nasa mundong ito? Bakit ba ako nilikha ng Lord? Bakit ba ako ginawa ng Panginoon? Bakit ba nilikha ng Lord si Adan? Bakit ba nilikha ni Lord si Eva? Sabi ni Adan, Panginoon, ba't mo nilikha niya si Eva? Ingot-ingot yan. Tingnan mo, natukso. Kasi sabi ni Lord, malungkot ka kasi, kaya ginawa kita ng Eva. Bakit mo ginawang tanga? Sabi niya, ginawa ko si Eva para mahalin mo. Ba't mo ginawang tanga? Para mahalin ka. Sabi niya, remember who you are and the work you have been given. Tandaan po natin kung sino tayo, anong trabaho natin.
Anong purpose natin? Ang purpose natin wala nang iba. Binasa na natin kanina. Paglingkuran ng Diyos. Gawin ang kalooban ng Panginoon. Sundin ang kanyang trabaho. Para maging stay motivated tayo, remember the reward. Darating ang araw, harvest tayo. Amen. Hello. Sabi ng Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng mansyon doon sa bahay ng aking Ama. Isipin natin lagi yun. Na mayroon tayong mansyon na napupuntahan pagdating ng araw para maging stay motivated tayo. Meron tayong reward para maging stay motivated tayo. Isipin natin na yung tinatrabaho natin para kay Lord. Para sa Diyos to, hindi para sa tao. Hindi ito obligation. Hello guys. Yung ating paglilingkod sa Lord, hindi obligation. Dapat isipin natin, we are voluntary working to God. Kasi ang pinagtatrabuhan natin, Diyos, hindi tao. We are working for the Lord, not for the man. If sometimes you are working hard for the man, dapat masigit tayong magtatrabaho para sa Diyos. Para maging stay motivated tayo, huwag tayo maging selfish. Huwag natin isipin lagi yung sarili natin. Huwag natin isipin yung kapakanan natin. Unahin muna natin si Lord. Kasi kung inuna natin si Lord, siya na bahala sa atin. Siya na magpuprovide ng lahat ng pangangailangan natin. Para maging stay motivated tayo kay Lord, we must submit our right to God. Diba? Kasi we are new creation na. Our life is not our life already. It is life. Buhay na ni Diyos to. Ng Diyos to. Siya na may hawak sa buhay natin. Para magawa natin ng maayos ang trabaho natin. Para ma-motivate tayo. Take away all our selfishness. Para maging stay motivated tayo, mga kapatid. Dapat we are working with the purpose. Meron tayong goal. Ano ba goal natin? Ano ba ang purpose natin? Tayo mga taga Psalm 23, tayo mga Kristiyano mananampalataya na nagsisimba dito. Ano ba goal natin? Kaya nga tayo meron diyang nakasulat, goal, mission. Meron tayo dyan. Yun yung goal natin. Para maging ambassadors of God. Para yung mga tao, we reconciling them to God. Madala natin muli sila sa Panginoon. Mahikayat muli natin sila sa Diyos. Katulad natin. In order to stay motivated to God, we should keep the face God is leading you. Alam niyo po mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, matagal, mahaba. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Huwag tayong magmamadali. Huwag tayong maiinip. Hayaan natin ang Lord ang mag-pay sa atin. Hayaan natin na Lord. Kaya matagal yan mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Para unti-unti tayong lumago. Unti-unti tayong tumibay. Unti-unti tayong maging matatag. Kaya mahaba ang proseso. Kaya mahaba ang ating paglilingkod. Hindi basta-basta. Huwag tayong mainip, Lord, ang tagal naman, kailan ba, Lord? Ang tagal ko nang naglilingkod sa iyo, hanggang kailan ba ako maglilingkod? No, don't trust everything. Si Lord lang ang bahala sa iyo. Bahala na sa iyo. And the most important thing, mga kapatid, choose daily to trust God. Para maging stay motivated tayo, choose daily to trust God. Alam niyo mga kapatid, yung salitang choose, napakaganda niyan. Piliin mo lagi na maging masaya. Sabi nila, di ba? Sa atin mga Kristiyano, piliin natin lagi na magtiwala sa Panginoon. The question is, how is your level of trusting God?
Saan ba yung level ng pagtitiwala natin sa Panginoon? Hello? Are we really trusting God? Hello guys, brother and sister. Nagtitiwala po talaga tayo sa Panginoon? Saang level yung pagtitiwala mo sa Lord? Nasaan na po? Isipin natin. Kung talagang nagtitiwala tayo sa Lord. Naalala ko sabi ni Pastor, kanina lang. Kaya minsan tayo nalulugmok. Kaya minsan tayo nagsasuffer. Kaya tayo minsan hirap na hirap sa buhay. Dahil kulang tayo sa pagtitiwala sa Lord. Dahil sa kukulungan natin ng pagtitiwala sa Lord, nakakagawa na tayo ng hindi maganda sa ating mga buhay. Kaya minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit ako nagkakaganito? Lord, bakit ako? Kasi kulang ka sa tiwala sa Panginoon eh. You don't choose to trust God fully, trusting God. 100%. Buo ang pagtitiwala. Hindi hapyaw-hapyaw. Hindi kulang. Kasi pag kulang, kulang pa rin. Wala pa rin silbi, kulang eh. Kailangan buo ang pagtitiwala sa Panginoon. Hello? Kaya ba natin magtiwala sa Panginoon ng buong buo? Kung kaya nating magtiwala sa Panginoon ng buong buo, mga kapatid, maniwala kayo sa sinasabi ng Biblia. God can give you everything. Hindi lamang niya kayo i-reconcile kay Lord. Hindi niya lamang kayo bibigyan ng salvation. He can give you everything you want. Amen. Hello. He can give you everything what you want. Kaya mga kapatid, ako po'y naniniwala na kung matutunan lamang natin na i-motivate ang sarili natin, yung desire, yung willingness natin na paglingkuran ng Diyos, isipin natin yung kanyang pagmamahal, na inalay niya yung kanyang buhay sa atin para ikaw at ako ay maligtas. Yan po ang magmumotivate sa atin para makapaglingkod tayo ng tama sa Lord. Para hindi na tayo tinutulak. Para hindi na sabihin, sige na, umatin ka na, hindi na. Meron ka ng kusa. Ikaw na mismo ang lalapit sa Lord. Minsan, sinasabi natin, Lord, nasaan ka? Alam niyo po ba kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Sobrang pagmamahal ng Lord sa atin. Taas ang mga kamay ng mga nanay. How much do you love your daughters and your son? How much do you love? Di ba sobra pagmamahal nyo? Sobra-sobra? Ayaw nyo ang padapuan ng lamok at ng langaw. Ayaw nyo ang magkasakit. I remember the story of a mother na bulag. Tapos meron siyang anak, dinadala niya sa school. Nagagalit ang anak niya kasi binubuli. Nahihiya yung anak niya, ay nanay mo, bulag. Bulag kasi isang mata eh. Nahihiya yung anak, sabi, nanay, wag mo na akong ihatid, nahihiya ako eh. Dumating ang panahon, nagkatrabaho yung bata, umalis na sa puder ng nanay niya kasi nahihiya sa bulag yung nanay niya eh. Nagkaanak siya, nagkaasawa, dinalaw siya ng nanay niya, kumatok sa bahay, ang nagbukas yung anak niya, sumigaw yung anak niya, ha, natakot. Sabi nung tatay, bakit? Nakita niya yung nanay niya, nandito ka na naman. Huwag ka lang din pumunta rito, tingnan mo, pati anak ko natakot sa'yo. Pinalis niya yung nanay niya. Malis yung nanay. Sabi nung asawa niya, ba't mo naman ginaganon ang nanay mo? Nanay mo yun. Kahit ano pang itsura niyan, kahit bulag yan, nanay mo pa rin yan. Nakapag-realize siya, naisip niya, oo nga, bakit ganun? Ginawa niya, pinuntahan niya yung nanay niya sa bahay nila. Katok siya ng katok, walang lumalabas sa bahay. Ilang beses na kumatok, walang lumalabas. Then after that, sabi ng isang kapitbahay, Marites, patay na po yung nakatira dyan. Patay na yung nanay niya. Naiyak siya dahil huli na ang lahat.
para masabi niya sa nanay niya na mahal niya. Pagpasok niya bahay na may nabasa siyang sulat, nakalagay sa sulat, kaya kita dinalaw anak kasi miss na kita. Naalala mo ba nung bata ka, na aksidente ka, nabulag ang iyong isang mata. Ayaw kitang lumaking bulag. Kaya ang ginawa ko, binigay ko sa iyo yung isa kong mata. Para ikaw ay hindi lumaking bulag. Kaya pala nabulag yung nanay dahil yung mata binigay sa kanya. Ganun magmahal ang nanay. Ganun din magmahal ang Diyos sa atin. Tayo na po tayong lahat, mga kapatid. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Let's pray. Father God, thank you po sa amin pong napag-aralan ngayon. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, teach us to evaluate ourselves. Para po maisip namin ang kahalagahan ng aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Mamotivate po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng tunay na paglilingkod sa inyo. Na tunay na ministry, Panginoon. Na tanungin po namin ang sarili natin, why we are serving you, Father God? What's motivate us to serve you? Salamat po, Panginoon. And we pray, Father God, sa umagang ito, we ask you to reignite our passion to have care for others, our passion to have care for the lost soul, Father God. Hallelujah. Panginoon, tulungan niyo kami, Lord, na we can motivate our heart and our mind, na maisip po namin, Panginoon, na kami ay mga tinawag ninyo upang maglingkod sa inyo. We are being called to serve you, Father God, and help us to practice this calling that comes from you, Father God. Tulungan niyo po ang mga kapatiran ko, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa iglesyang ito, na matutunan po namin na maglingkod ng buong buo, na matutunan po namin na paglingkuran kayo because we love you, Father God. We serve you because we love you, Father God. Na ito po ang aming purpose, ito ang trabaho namin, ito ang will ninyo sa amin, Panginoon. Na darating ang araw, harap kami sa inyo, na you can judge us and you can say to us that, good job, my faithful servant. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, na muli nagbibigay sa amin ng inspirasyon. And I hope and we pray, Father God, that we continue to use this word, na itong mga salitang ito ay magamit po namin, Panginoon. Magamit po namin, pinakamahalaga sa lahat, sa aming paglilingkod sa inyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Amang Banal, Panginoong Isus, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, naniniwala po kami that your blessing will come upon us and the victory will come also upon us. Thank you, Father God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless everybody.